Isa ka ba sa takot kumain ng karne? Lalong-lalo na yung red meats. Tapos, pag kumakain ka ng karne, tinatanggal mo yung taba at sebo dahil nabubuo daw sa ugat at nagkukos ng sakit sa puso. Pues, panoorin mo ito para malaman mo ang totoo. Dahil kung hindi, mabubuhay ka sa kasinungalingan na matagal na ipinamulat sa'yo sa napakatagal na panahon. Sinabi sa atin na masama ang sobrang pagkain ng karne. At kapag high blood, sasabihin sa'yo, bawasan o iwasan ang pagkain nito. Nalulungkot ka tuloy. Masarap pa yung kumain ng karne, lalo na kung yan ay crispy pata, lechon, bulalo, at marami pang masarap na lutuing karne ng mga Pinoy. Paano nga ba nagsimula na naging salarin ang karne sa kolesterol at sakit sa puso? Dahil daw ba mataba ito? Masebo? Ito nga ba ang dahilan ng pagbara ng ugat at high blood? Alamin natin ang kwento. Nagsimula ang paniniwala na ang pagkain ng taba ay masama sa kalusugan dahil sa isang Amerikanong nagngangalang Dr. Ansel Keys. Isa siyang sikat na physiologist noong 1950s. Dalawa ang nagpasikat sa kanya nung panahong yon. Una, yung tinatawag na K-ration na na-develop niya noong World War II para sa mga American soldier. Pangalawa, noong 1960s, nag-hypothesize siya na eating fat makes you fat. Ito daw ang dahilan ng sakit sa puso. Ang parehong invention, yung K-ration at saka yung tinatawag na lipid heart hypothesis or yung taba ang naging dahilan ng pagtaba at sakit sa puso at pagtaas ng kolesterol ay hindi nakabase sa real science. In other words, nung ginawa yung research at studies doon, unscientific ang approach. Pag-usapan muna natin yung K-ration. Noong 1941, naatasan si Ansel Keys ng US War Department na mag-decide ng di nabubulok at ready-to-eat meal na nakakasya sa bulsa ng sundalo. So, ang ginawa niya, nagpunta siya sa local grocery store, naghanap ng pagkain na mura pero magbibigay ng energy kapag kinain. So, dito ngayon nabuo yung concept ng K-ration. Ang laman nito ay may total na 3,200 calories. So, sinubukan niya yun sa 6 na sundalo at dahil napakaikse at pandalas pa yung experiment na ginawa niya, so maraming na-overlook. Hindi niya na-consider na ang trabaho ng sundalo ay hindi lamang 3,200 calories ang kakailanganin kapag ikaw ay nasa gera na. Ang masakit pa nito, sinamahan niya iyon ng 4 na sigarilyo sa bawat rasyon. Nung panahon na yon, kahit mga doktor noon, nagre-recommend ng sigarilyo sa general public. Dahil nung time na yon, hindi pa naman talaga alam kung ano ang risk associated with cigarette smoking. Ang pangalawa niyang invention ay mas naging mapanganib kaysa nauna. Yun nga yung lipid heart hypothesis. Yung hypothesis na ang saturated fat o yung tabang nabubuo gaya ng butter, taba ng galing sa karne, ay naging dahilan daw di umano ng sakit sa puso dahil tumataas ang kolesterol habang kinakain mo siya. Sa kanyang scientific approach, tama na magkameron siya ng hypothesis. Pero ang mali sa ginawa niya ay ang unscientific na pamamaraan para patunayan ang hypothesis niya na masama ang saturated fat. So, noong September 23, 1955, si Dwight Eisenhower na noon ay kasalukuyang Pangulo ng Amerika ay natake sa puso. So, naalarma yung mga Amerikano at lalo inihanda ngayon ni Ansel Keys yung kanyang hypothesis. Nag-propose siya ng hypothesis sa World Health Organization at sinabi niya na, ay, ang taba ay may kolesterol at yun ang nagiging dahilan ng heart disease. Wala siya kahit anumang bala or any research na pinanghawakan para magpatunay sa kanyang claim. Para mapatunayan ang kanyang punto sa argument, nagpakita siya ng data tungkol sa porsyento ng death rate na ang dahilan ay atake sa puso at ang dami ng taba sa diet na kinakain ng mga ito sa 6 na bansa. Kung titingnan mo sa datos na to, pagtaas ng fat consumption sa bawat bansa, pagtaas din ng namamatay sa sakit sa puso. Yun ang gusto niyang patunayan. Pero sa tunay, may 22 bansa yan na ginamit sa pag-aaral. Pero alam niyo ang ginawa niya? Pinili lamang niya ang bansa na papasok sa hypothesis niya.
Itinago niya ang datos mula sa 16 na bansa. Bakit niya ginawa yon? Kapag tiningnan mo ng mabuti ang datos ng 22 countries, hindi kailangan maging matalino para makita mo na walang connection ang saturated fat sa bilang ng namatay sa sakit sa puso sa bawat bansa. Halimbawa, ang tao sa France at Netherlands ay mataas ang saturated fat consumption, pero napakababa ng case ng heart disease. Samantalang sa Finland at Australia, napakataas ng case ng heart disease at napakataas din ng saturated fat consumption. So, ibig sabihin nun, crystal clear. Hindi solid ang evidence para sa lipid heart hypothesis na gusto niyang mangyari. Sa pag-aaral na ito, hindi may kakaila na di naging tapat at talaga namang kulang sa integridad ang research na nangyari ni Keys. Pero dahil malakas si Ansel Keys, nakakalap siya ng pondo para suportahan ang kanyang teorya. Iniligay niya sa low-fat, heart-friendly diet si Eisenhower. Sa kabila ng low-fat na diet na ginawa ni Ansel Keys kay Eisenhower, nagsuffer ito sa type 2 diabetes, multiple series of heart attacks, stroke, at intractable heart failure. Ang heart-healthy diet na in-experiment niya sa Pangulo ang naging dahilan pa ng kamatayan nito. Pero ang tunay na dahilan ay hindi na isa publiko. Noong 1957, kinumbisi ni Keys ang American Heart Association na ang saturated fat ang nagiging dahilan ng atake sa puso. Pero hindi naniwala ang American Heart Association. Sinabi ng AHA na kailangan magsagawa ng malalim na pag-aaral para patunayan ang kaniyang hypothesis. Pero noong 1958, nakatanggap siya ng $2 million na pondo. Kaya noong 1961, tinanggap na ng American Heart Association ang hypothesis ni Keys na ang cholesterol at saturated fat na nasa butter, coconut oil, whole fat milk, itlog, karne at kauri ang salarin sa heart disease. Pinalitan ito ngayon ng low-fat na pagkain. Bakit tinanggap ng AHA ang hypothesis na to? Kasi nung panahon yun, idinagdag si Keys bilang board member ng American Heart Association. Na-dominate niya ang dietary guidelines at anumang alternative theory ay di niya ine-entertain tulad ng baka daw sugar at refined carbs consumption ang cause ng heart disease. Noong 1961, na-feature pa sa Time magazine si Keys, kaya lalo naging popular ang hypothesis niya. Tinanggap ng publiko ang hypothesis niya at noong 1968 to 1973, nagsagawa ng malawakang randomized control trial si Keys at si France, kung saan ang saturated fats ay pinalitan ng unsaturated fat tulad ng galing sa mga seed oils na kabaliktaran na di nabubuo. Ang resulta, hindi na i-publish. Bakit? Kasi lalong hindi mapatunayan ni Ansel Keys na tama ang hypothesis niya. Sinasabi sa conclusion ng huli niyang pag-aaral na bagamat bumaba ang cholesterol sa unsaturated fat or yung mga oil na di nabubuo, hindi naman nito na-reduce ang risk ng heart disease. Sa kabila nito, hindi pa rin niya binago ang kanyang theory at patuloy na kinumbinsi ang masa at ang gobyerno sa kanyang paniniwala. Pinipigilan niya ang iba pang mga scientist na nag-aaral at sumasalungat sa kanyang theory. Dahil sa isang doktor na ito na nagmanipula ng research para sa pansariling agenda, ang naging effect sa buong mundo ay napakalaki sa larangan ng kalusugan. Maling paniniwala na masama ang karne, masama daw ang kolesterol, naging dahilan ng overweight at obesity pandemic kasi yun doon ang nagiging cause ng pagtaba. At mas marami ang kaso ng diabetes at sakit sa puso at pataas pa taon-taon. Para sa inyong kaalaman, ako yung naging biktima din ng meat phobia. Can you imagine, 11 years akong hindi tumikim, hindi kumain ng kahit anong klase ng red meats, butter, at saka coconut oil. Hindi ako gumagamit nun. At sa mga panahong yon, hindi naging mabuti yung pakiramdam ko. Marami akong acne breakouts, eczema, kulang sa energy,
Gusto ko lagi nakahiga, nagpapahinga. Laging masakit ang ulo ko. Likod ko, grabe, naninigas. Akala ko normal lang yon dahil stress sa work. And then, may menstrual cramps. Then I found out about this history and began asking myself. I started eating meat last 2020 lang and I went on a strict keto diet back then. And then after 3 to 4 months, napansin ko na nag-subside ang acne ko hanggang sa unti-unting nawala. And yan, scars na lang yung natira. Nawala yung headache ko before. Halos araw-araw masakit yung ulo ko. Di ko alam kung saan nagsisimula. May pasok at wala sa trabaho, masakit talaga yung ulo ko. Nawala yung headache ko, backache, laging naninigas tong likod ko. Akala ko dahil lang ng stress. Lahat iniinda ko, naglaho. Pero doon ako nagdagdag ng exercise. And pag nag-exercise ka, ang energy mo ay to the roof. Hindi katulad nung dati noon na halos konting paggalaw para bang ang sakit-sakit ng katawan mo. And despite eating red meat, maganda yung blood chem ko. Wala akong issue sa triglycerides and cholesterol. Wala akong anumang karamdaman at this age. I'm already 51. Mataas ang energy at wala ding problema sa timbang. Pasok naman ako sa body mass index. To be honest, mas gusto ko yung pakiramdam ko ngayon kaysa nung nasa 20s and 30s ako. Sa ngayon, my diet is 90 to 95% meat and I don't feel guilty eating meat. Maraming hindi nakakaalam sa history na ito ni Ansel Keys. Kahit mga medical authorities at nasa health industry, hindi po yan alam. Masyadong na-demonize ang cholesterol at karne sa mahabang panahon. Kaya takot ang mga tao na basta palisin ang nakagis ng kaalaman. Habang nakatali at nakakahon ang utak natin sa lumang kaalaman, mas madali tayong namamanipula ng mga puwersang nakikinabang sa mga taong nabibiktima nila ng misinformation. If a theory does not prove anything to me, why should I believe it? Pero kung ang research ay nanggaling sa tunay na science, may mga tunay na resulta at papapatunay ng mga taong gumagawa nito, at higit sa lahat, napatunayan mo siya sa mismong sarili mo, ano pa ang saysay ng maniwala ka sa mga ipinaniwala sa iyo kahit pa ito ay galing sa mismong medical authorities? Para sagutin kung masama ba ang pagkain ng karne, red meat or white meat, or anumang saturated fats, ang sagot po ay hindi. Ang katawan natin, hindi yan lababo, buhay yan. Tayo po ay warm-blooded. Alam ng katawan natin ang gagawin niya sa bawat taba na kinakain natin. Lalo na kung ang source niyan ay galing sa natural na pagkain. Tayo po ay may hormones. Ang lababo, hindi living thing. Tayo, living thing. Buhay tayo. In fact, ang karne ang itinuturing na isa sa pinakamasustansyang pagkain sa buong mundo. Hindi gulay, hindi prutas, kundi karne. At wala po kahit isang pag-aaral so far na ang karne ay masama sa kalusugan ng tao. Although marami ang nagsisirculate na information sa mga blogs, yung mga librong na-publish before, at sa internet, yan pa rin ang nagsisirculate na information. Mahirap ma-undo dahil matagal na panahon, since 1950s baga naman. Pero pag titingnan nyo yung mga pag-aaral, wala talaga kahit isang sumusuporta na ebidensya na ang meat ay nagkakos ng clogging ng arteries. Nagulat po ba kayo? Okay. Kung nagustuhan niyo itong video na to, may natutunan kayo, paki-like naman ng channel ko. Paki-hit din ng subscribe button at saka ng notification bell para wala kayong ma-miss ng mga bagong information at mga updates sa aking videos. Thank you for listening. This is Christy and bye-bye.